Sorrows like sea billows roll, what for my love thou hast taught me to sing. It is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. If through trials should come, in graceless assurance control, that Christ the regard in my earthly state, and not shed His own blood for my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Sing on the place of His glorious throne. My sin not impart, but thou Amen.
di mahambubang ang sarili. Dalisayin mo, O Diyos, ang iyong kapayan, maging daluyan ng biyaya mo't habag. Hindi maging kahiyan sa iyong ngalan, kapurihan walhati mo'y aking Ama. Isayin mo ang pag-iisip, ito ay maging katulad sa iyo. Gawing manalangin pagkalingis, ang mais sa isip pag-urihan mo. Isayin mo, O Diyos, ang iyong kapayan, maging daluyan ng biyaya mo kapag hindi maging kahiyan sa iyong ngalan, kapurihan walhati mo'y aking Ama. Isayin mo ang aking kilos, huwag maging hadlang sa kalooban mo. Ang aking ng laman ay tunay ng mahirap, pag-ibig ko, O Diyos, para sa'yo. Dalisayin mo, maging daluyan ng biyaya mo habang hindi maging kahiyan sa iyong ngalan. Kapurihan walhati mo'y aking Ama. Dalisayin mo, dalisayin mo. Amen. Happy Lord's Day po sa bawat isa. At pray po, Panginoon, salamat po sa makalangit na awitin dahil sa inyo. Ayan. So, salamat po. At muli, Happy Lord's Day. At patuloy tayong magsasamba sa ating Panginoon. At tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba. At ito po ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. So, tayo po ay magbukas ng mga Bible habang tayo tatayo. Sabat po ng Genesis chapter 22. Genesis chapter number 22. At kunin natin ang mga talata mula po sa verse 1 hanggang din po sa verse number 13. Okay? Genesis 22 verses 1 to 13 again. Let us have a responsive reading. I will read verse 1, 8 to 2, and verse 13. Magsasabay-sabay po tayo magbasa. Okay, nandiyan na po ba kayo? Okay, so, verse number 1. And it came to pass, after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take thou thy son, thy only son Isaac, whom thou hast given thee in the land of Moriah, and already there for burnt offering upon Mount Moriah, which I will tell thee of.
And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Then the third day Abraham lifted up his eyes, and saw a place upon oak. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder, and worship, and come again to you. Abraham. And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid out on the Isaac his son, and he looked the fire in his hand, and the knife, and he went both again together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself. and burnt offering. So they went both again together. And they came to the place that God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his son, and took the knife, and slew his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not your heart, prepare the river and me. For now I know that the first place see Altogether, verse number 13, ready, read. And Abraham lifted up his eyes, and looked behind him, around walking in the air by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering instead of his son. Of his son. Pag-aralan po natin yung tinatawag a classic obedience or a classic example of obedience. Tayo sa magaling manalangin, dakilang Diyos, muli patuloy namin pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Itinataas mo, Diyos, at pinikilala ang bawat katapatan niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa isang maghapong pag-iingat, sa iyong gabay, Panginoon, at higit sa lahat. Thank you, Lord, for this privilege, Lord, that we shall gather together, O Lord, para po mag-worship sa inyo. So, Lord, I pray na ang aming mga puso, Panginoon, ay muling pumihanda at patuloy na buksan, Panginoon, ang aming pong mga kaisipan sa bawat prinsipyo ng iyong mga salita, especially, Lord, when we see, O Lord, the classic example of obedience of the Father of faith in your word. Kaya nga, Diyos, muli, dalangin ko po ang iyong patuloy na pagkilos, nawa ang mga halimbawang ito, O Diyos, ay lalo kang magsilbi sa amin na hamon, Panginoon, na kami din, Panginoon, sa aming panahon ay magkaroon ng magandang pagsunod na titingnan, susundan, Panginoon, ng mga susunod na henerasyon. Kaya nga, Diyos, muli, pagpalain niyo pong yung salita, samahan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng gabay ng Diyos na banal na Spirit sa aming kalagitnaan. At kung meron mo sa amin, Lord, ay hindi paligtas, sa aming kalagitnaan, Lord, patuloy po kayong magligtas, patuloy ng iyong biyaya, Panginoon, ay makamtan po ng mga tao. Idalangin namin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Yan. So, minsan nakakagulat lang dito. No? Kasi, pero yung mga taga dito, at madalas dito, ay nasasanay na. No? Minsan kasi may pumapatak na mangga yan sa bubungan. So dito po sa ating texto, makikita natin na ang isang napakagandang example. No? Kaya lang, dito po natin, again, a classic example of obedience. No? Tama-tama, nandito pala si Brother Abraham. So, Abraham din po ang pangalan ng ating pamangkin. So, salamat sa Panginoon kasi alam natin, pagpili pala ng pangalan, isa na napakahalaga. Sabi ng Bible. Okay? So, the word classic, no? Ang salitang classic ay nangangahulugan po, it describes something of highest quality. No? It describes something of highest quality, lasting value, or a traditional style that serves as a model or standard. Magsisimula, so ito po ay, sabi natin, ang word na classic ay pumapatungkol po sa isang napakataas na kalidad,
napakagandang halaga o it is continuous value. Nagpapatuloy na halaga. And also, it serves as a model or standard. Standard ng ng kanyang pagsunod. Isang halimbawa ng pagsunod. Yes, wala nang ibang perfectong halimbawa sa Bible maliban sa example po ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia in the book of Peter, He gave us an example that we should follow His steps. So ang Panginoon po yung tinutukoy doon. But other than the Lord Jesus Christ, one of the classic, highest value, highest quality ng pagsunod ay makikita natin dito po sa mga talata na nabanggit po dito. Okay, nandiyan pa po ba tayo? Amen. Mga talata na mag-describe na ito yung isang modelo na pwedeng gayahin pagdating po sa pagsunod sa Panginoon. Okay? So kaya nga dito po sa text natin, mga kapatid, makikita natin diyan na yes, hindi naman po talaga lahat ng sakripisyo is accepted or unaccepted. Not all sacrifices are accepted. Pero dito yung pinakita ng Biblia how we offer sacrifice na talagang katanggap-tanggap sa Diyos. Okay? Nandiyan pa po ba tayo? Kaya nga, pag binalikan natin yung mga nagsakripisyo, unang mga nagsakripisyo, yung mga anak ni Adam, si Cain at Abel, lagi natin ini-illustrate yan, when they sacrificed to God, Abel sacrificed the first, ang sabi ng Biblia, ito yung kanyang tupa na napakaganda. Pinaka-the best. Dahil alam niya, ang Panginoon ang bibigyan niya, which is the best God na meron po siya. Pero itong si Cain ay nag-sacrifice. Alam natin ang storya. When Cain sacrificed to the Lord, ang sabi ng Bible, his sacrifice was not accepted. Katulad ng ginagawa ng maraming tao ngayon. People are sacrificed. Kaya lang, hindi sa buhay ng Diyos. Kaya nga, their sacrifices, what they did today, o ano man ang ginagawa nilang patuloy ngayon, is not accepted in the eyes of God. Kaya halaga, tingnan natin yung pagsunod at sakrisyo ng dito mga talatang. So, this is the Abraham's day when the Lord asked his example, principle, verse 1. So yung said, a son, I get he offerings of the mountains which I will tell. So ano nga sa sumunod na lang sa Bible, early in the morning, God asked, and two of his men with him, and asked his son, leave the burnt offering, and rose up and went to the place which God told him. Nakikita natin principle na i-highlights natin mga out debate. Yung no debate, wala no question at all. Natin mga the story ng anak para sa natin yan. Umiling ng
sabi ng Panginoon, okay, sa dagat, sindami ng abit sa dagat, sindami ng bituin sa langitan, at sindami ng buhangin sa langitan. Pero ito, ang Panginoon sabi ng Panginoon, okay, no? I-offer mo si Adam. Nagkakita ba siya? Bakit aired? No? Inintay pa ng Panginoon sa kanya. 25 years. Bakit nangyari? Tapos ito, never was sa dami ng isang time, also, there are many wives, whenever, nagtanong tayo, bakit nangyari sa ating Panginoon? Marami tayong question. May pinagagawa sa ng Panginoon, maraming question. This is the example of obedience. Abraham without debate, nag-comply siya sa utos ng ating Panginoon. Amen. How many times ng Panginoon? Marami natin question. Ano na bang itong kalooban ng Panginoon? The will of God, nakasaad na po sa Bible. No, Lord, magpakita ka na kahit sa panaginip. Hindi ka po sasabi sa panaginip. Kasi very Bible, amen? The word is complete. Kaya ito ang kalooban at kalooban ng isang the word of God. And listen carefully. So, kasi alam at ang pinakainang para natin bilang niya. Nandiyan pa po ba tayo? Is without debate or no debate, walang question. No question. Sana dito. Pag may pinagagawa, may nahamon ka pag-lingkod. Naglilingkod ka, pero tinawag ako sa paglilingkudan. Ang masakit, tinatawag natin ng Panginoon. O may nagsasabi sa ating, kumusta ka? Okay lang. Okay lang. Mga sarili. Ating mga sarili. Kaya ito mga kapatid, highlights first principle without debate. Wala siya wala siyang tinanong sa bakit ba kailangan offer si Isaac? No. The second principle is not debate or no debate. Sabi ng verse number 2 or number 3. Sa unang pahayag, sabi ng ano yung without debate. He waited for he used up ang isang Bible at niya na yung mga gamit. Hindi niya na pinagpabukas. O bisan di bang sagot na pag may time sa Panginoon. Okay. No? Bigyan mo ko nito, tingin mo ko sa kalaman o sa inyo, sige pa tayo. Diba? Ayaw maraming so po ang Biblia, mga kapatid, itanong si Abraham kung ano ang mangyayari, bakit na kailangan i-offer pa kanyang kayo sa isang na pinakamahan. Hindi lang yun mga kapatid, ito siya, hindi kapatid, hindi na siya
nagbalik early in the morning. Get excited when we see the ganito, ito ang ginagawa ng Diyos. Nandiyan pa ba? Yan nga yung pagkaroon. Ito. To offer up man. Dito, ang ganda nito eh. Ganda yung hindi lamang tayo kain, but maganda, mas maaga eh. Mas pinakamanang. Medyo in the Bible, in God's word, that early in the morning, hindi pinag-intay ang Panginoon. This is delay or without delay. Go straight. Obey God's word. Or God's word. Let us see, kita natin verse 8. And Abraham said, my son, God will provide his offering. Among Abraham ano sa Abraham? And Abraham said, my son, God will provide. Pumunta sila doon, wala silang may pero wala pong puso noon. Kaya makita natin doon, siya nagtanong, no debate without delay, puso. Sa verse 8, without doubt. Wala doubt. Sabi, God will provide. Tiyak, walang duda. Ang daming pagdududa. Nandiyan pa ba kayo? We have more doubts in our hearts. And sabi of gain, adobo is unstable. Yung nagdadawang isip, tapos hindi. Gagawin ito o hindi ko gawin. Sana pag Diyos ang nangungusap sa atin. Pag sabi ng Diyos, gawin natin, gagawin anong hirap gagawin po natin bakit sa atin. Hindi na kailangan dahan ang salita ng Diyos. The word of God is pure. Yung Biblia kalakal sa atin. Sometimes we are doubting. Siguro malabo na natin o hindi na ako unawa. Nalala ko yung kwento na may labo yung mata. Bilang ang problema kapatid, wala siya gawa kasi wala gawa. Doon sa taga ano yung sabi ng Russia nung inuha lang dinagdagan hindi ko pumunta sa German sabi ng German
hapon. Kinuha ulit. Dinalikan. Tapos pinitik to. Masaya. Malaman mo kasi makita niya. Naku, sabi, wow, sampoy. No doubt, wala ka. Alam niyo, minsan, nakita natin but sometimes we are very helpful. How many are having out in the si Abraham, mahirap yung pinagagawa ng Panginoon. Isa, ang Abraham, meron tayong kahoy, meron tayong pira. Nasaan? Abraham, amen. Not down. Sinunod ni Abraham. Hindi lang po yun. Ang pang-araw principle, sabi ng Bible, and Abraham spread forth his hand, and the night slay alam niyo dito, also without demand. Siyang hiling na kapalit. Abraham, imagine tapos papakin niya na. Pero siya humiling ulit sana. Without demand. Hindi niya sinabi no, namatay itong si Isaac. Pwede ba ako hindi pa lang masami? Tulad din nakukuha niyo po? Without the life of his son. Kaya natin hindi siya nagdidemand ito. Ano tayo sa Panginoon? Ito yung buhay ko, piling ko sa iyo. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Magbiling ko sa inyo. Nung trabaho, nawala na. Nawala sa pagsama, nawala na sa prayer, nawala na. Dahil sa trabaho. Mamana ng nangyayari. Nalungkot. Pagkatao ay humingi sa Panginoon na urgent. Pero sabi na hihiling yung pagkakas natin. Lord, pwede lang. Pagkakalas ko ito, bigyan mo ng ganito susunod lang yung tao. Dahil kung siya susunod dahil sa pagpapakita. Tayo dahil kinikilala natin isang ating Panginoon. Kung minsan tayo ba sa atin, pag yung mga anak natin, di ba nagagawa tayo kung kasi demanding. Yung mga bahay na kung saan pag gagawin kang mahirap, didimanda na Lord, gusto ko ganito. Yung mga kapatid, tinitingnan mo na yung ating puso. Lord, yes. Nandiyan tayo. Kasi so tingnan natin itong passage. Let us review.
the four characteristics here in our words. Let's be Abraham. How Abraham is an example of great obedience, a classic example of obedience. Hindi lang makita natin yung siya'y sumunod, walang pagduda. Nung siya'y sumunod, ay walang kanong sumunod. We delay. Without demand. Lord, yung sarili ng bago tawagan ng Panginoon. When I hold by talagang nag-provide siya talaga sa mundo. Mabuti ang Panginoon. Yung the Lord see how pure our heart is. Even our hands. Run. Siyempre, hindi naman palagi tayo na-focus. Ngayon, nandiyan pa po ba tayo? Ano ba na makikita niya? Hamon sa atin, yung halimbawa, sa ating panahon, po sa ating sunod, bakit nakakita po sa atin ang mga sunod na nandiyan lang sa pamparahan, hindi po. Maybe one is tatawagin ng Panginoon. Magpapor yung iba. Pero yung iba, tatawagin po para katayin. Lahat ng pinasi ng Panginoon, magpapastor. Meron din, mga talagang lingkod lang. Marami po a lot of in God's ministry. Pero pag yung aming gawain na yan, pag mga naglilingkod magaan. Amen. Pero tingnan natin ang teksto. And let's see four characteristics here. Verse 1 and 2. Tingnan natin sa sabi ng Lord. And it came to pass after the things that God did tell Abraham, thy son, thine only son, Isaac, as one of the mga praise, whom thou love. Kunin mo ang iyong anak, ang iyong minamahal. Patuloy na minamahal na. This passage, ang unang karakteristik ng pag-ibig. Kunin mo yung anak, yung mama. Sa mga kapatid, the Lord check idols in the heart. Ibig sabihin mga kapatid, sine-check ng Panginoon yung puso niya. Puso yung mas minamahal niya. Yung may mga bagay natin iwanan. Kaya iwanan ng Panginoon kaysa dun sa mga sabi ng my son, the only son, whom the issue of sine-check ng Panginoon, ito ba ang mas mahal mo o mas mahal natin?
pinakamamahal natin, ano ang magiging reaction natin? Who, to who, yun mo. Para ibigay yung ating kong pinakamamahal. Kasi this also about Peter. Si Peter, di ba ng Bible, no? Na Panginoon, nabuhay ulit, nagpapala ng Panginoon, pero bumalik pa rin sa kanya. Dati nila I go, disciple, I go, nagsama-sama, sige, sama rin. Nung nangyari sila, na nangyari, walang ito ay umay, taken me. At kung ang Panginoon, nagtutunan, sa Panginoon, sa kanya. Hindi malayo yung tara mo, pero hindi naman lang nakabukas ng Bible. Habang mahal ng Panginoon. Mas mahal sa Panginoon. Nung wala pa blessing, ito siya katapat, nag-Lord, pagpalain mo ako. Nung pinagpapalan ni Asi. Pero nung pala, natatanong mo yung mga bahay. Hindi yung mga laman bahay. Pati aso, kaya hindi yung ano. Alam mo ba lahat ng pagpapala? Pero lang yan mga kapatid. Pwede kung sino ang mas mahal. Pwede sa klase sa Joe, sabi niya, di ba nung siya
Kung mga anak, wala sabay. Yung kanyang trabaho, yung kanyang pagkakari, yung kanyang mga alang naubos na. Nagkaroon pa ng karamdaman. Ano yan? The Lord gave. The Lord take away. Blessed dahilan para hindi mo alinos para sa mo. Baka pag nangyari sa iyo, ay mo baka sabihin mabuti ang may dahilan sa kalalagayan sa kalalagayan ng karamdaman sa kalalagayan ng hindi ang pangailangan walang trabaho. Sabi niya, Diyos ang nagbigyan ko sa ng pangalan. Sa pagdilanan ko mga kapatid, ipinakita no. His faith and death. Sabi ng Biblia, chapter number 1, look at this. Chapter number 1, example of apostle. Nandiyan na po. Chapter number 1, beginning verse number 7. The trial of your faith, being much more precious than gold that though it be tried with fire, be found the praise and glory at the appearing of Jesus Christ. Yung pagsuko walang madaan sa sabi ng Biblia. Na parang dinaan tayo po ng do sabi niya may and praise. Sana pag dumaan sa matitinding pagsubok na yan, mas dapat kikinang sa Diyos. Though he slay me, yet will I trust him. Ay patayin tayo pag itiwala mananampalataya pa rin. May mga sa buhay, tines tayo, nawawala yung ating po, diba, dapat pag-ibig na ito. Not only, I said, yung pag-ibig na dapat, subok na matatag. At yung subok, it is not tried and tested, but it is true and triumph. Totoo ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi ni Peter, Lord, no, I love you. Panginoon, feed my sheep. Pakain mga tuwa. Ibig sabihin, pakain mo na sa ng Diyos ang anak niya. Sino pang lakas na uwi mo this? Dear Lord, thou knowest. Pangatlong sagot niya, Lord, Dear Lord, thou knowest things. Naalala niya. They say to the Lord, hindi iiwan, hindi kita kakalilig. Kasama sa bilangguan, kahit sa kamatayan, samahan kita. Sabi niya, pinala ng Panginoon sa kanya. Talaga, o totoo na umiinig sa Diyos. Alam niyo, ako lang, hindi ko itong pag-ibig yung mga mga sa RC. May pare na ang aral sa para aba mayroong lasing na umatay. Sabi pare, lahat tayo ay magmala. Alam niyo, nanigyan pa
niya, dapat tayo dapat nagdadamayan. Ano naman kasi, nako, lumani. Tumigan mamaya. Nakakatawa pero yun ang katotohanan. Ang Diyos tunay na nagmahal sa atin. Pero ang tanong, tunay na natin sa Panginoon. Love know me. Abraham pinatay niya sa Panginoon. Again, down, no question, no delay. Pinakita niya yung pag-ibig sa Panginoon. More than love sa pero sabi ng kanyang iniibig na patuloy. Nakuha niya. Nandiyan pa po. So yes, it is true also. Trial. Yan yung mahayag sa bawat isa na dito. Ito na tayo. Great, first great to love the Lord God. With all thy soul, all thy mahalin ang Diyos sa buong buo. Kasi bakit tayo ng Panginoon? Perfect. Of love. Romans 5, but God commended His toward us. Yung kanyang nakadakila, masukat na pag-ibig. When we were yet sinners, Christ died for us. Kahit na tayo makasala, minahal tayo sa Panginoon. Maling, yung tao na usasaway. Tapos nakita mo, pasaway na bata o pasaway na tao. Diba? Hindi yan, ayaw makita. Diyos ng matay. Kahit makakana, isipin nyo, pininahan tayo ng Diyos. Hindi pa po ba kayo? We realize and understand how the love. Maintindihan natin sinasabi ng Panginoon with all thy heart, all thy soul, with all thy mind. Ang natin ng buo. But siyempre, dadaan sa pagbago. Amen. Hindi na tayo talaga sa kanya. Hindi tayo sigurado tayo. Pulis tayo sa ibig at sinamahal na siyempre, may kinisignal tayo. Sa panahon natin ngayon na talagang makalat na yung mga tao. Tayo po, sa ating pag-ibig. Si Kristo. Amen. Sigurado. At ipinakita na tunayan niya. In most of 2,000 years ago, he died for you. Para sa iyo, para sa His greatest love. So the word that He is only begotten Son, that whosoever believe
him should not perish. Kaya nga kapaligtas, ng Biblia, ay kapahamakan. You will be perished in heaven. Salamat may Diyos. Is with the beneficiary, but believe that's right, and thou shalt say. At ang naligtas tayo. Amen? Kasi, alam mo, yung isang naligtas, isa pa yung mga mahal sa buhay. Amen? Magkaroon ng nakapunta sa akin, pero yung aking pamilya, think about so kaya ay nakita nung kanyang pag-ibig. You love me, keep my yung pag-ibig palagi may hinihilang. Tama? Di ba? Ikaw umiibig ka, may hinihilang pagsunod. Ang patunay ng pag-ibig tumusunod tayo. Kaya ako mahal ng Panginoon. Tumusunod tayo. When the Lord said to Peter, love thou me more than the Lord, thou I love you. Alam mo, Panginoon, nandito ka hindi tumusunod. And the second point is about this. Balikan natin ang ating text to, and then verse 8. Abraham, when sa Father Abraham, andito na po yung kahoy, andito na po yung kahoy, pero nasaan ang tupa? Abraham, napansin niyo number 2 is the love. Ang Bible, God provide. Alam, may binanggit po dyan, Jehovah Jireh. The Lord will provide. It makes the Lord Jesus Christ in the future. Ang magpuprovide, God will provide Himself as a kaya nga, di ba, book of John ng Biblia, the New time, ilang taon ang lumipas. Ano sabi ni John, di ba? Behold, ito ang Panginoon, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. And the Lamb is the Lord Jesus Christ Himself. Sa mag-aalis na kasalanan ng lahat ng tao. Kung pansin niyo yung Bible po doon, is a single sin. It is the sin that is called the old sin nature. In Romans chapter number 5, verse 12, ng Romans 5:12, by one man sin entered into the world and died sin, and so pass upon all for that. Yung pasa-pasang kasalanan. Yan ang harapan naman sa Biblia, hindi siya gumagawa ng kasalanan, gumagawa siya ng kasalanan dahil ang kasalanan. Kaya kasi mo turuan yung bata na yung makipagawa magsinungaling kasi balikas sa kanya may kalikasan tayo na kasalanan. Kaya nga sa ating kapatid, makikita natin the Lamb of God that taketh away the sins. The Lamb represents our Lord Jesus Christ, the Savior.
Tao isa nananampalataya sa kanyang sarili at magkakaroon ng buhay. Ay meron ng symbol. It is about the symbols of Christ. At ang yan kaya nga when they offer mula sa offering, ang sabi when Adam and Eve ay nagkasala, ano sa Genesis chapter number 3, God knows and sabi, but we don't believe from that there was innocent blood that is shed. The Lamb, karawan in the future, in the Testament, if sa ating maliwanag ng Bible, pero sa panahon na, yung Lamb, the symbol of gentleness, the symbol of innocence, the symbol of purity, and the yung mensahe, it is about symbols, and it is also about na tayo dahil sa kasalanan, Christ died for you. Amen. For the ways of God, the gift of God is nothing through Jesus Christ. Sa magitan kaya nga, it is not only the symbols, it is also about substitute. In the place of dapat tayo Amen. In 2 Corinthians chapter number 9, alam niyo sabi ng verse number 20, sin for who knows sin? We might be made the righteousness of God. Sin kasalanan para sa atin. Ang Diyos napakapangyarihan, Diyos napakabanal, sabi niya namatay sa krus para ipakita yung kanyang tunay na pag-ibig sa atin. Para tayo ay siya na ang namatay sa atin. Kaya hindi na mamatay sa inyo kung ikaw ay amen. Wala. Kaya patutunguhan. Tayo na dapat patungo sa John chapter number 14, verse number 1. Let not your heart be troubled. You believe not, believe also in me. Sabi in my not so, I would have told you to go prepare for you. If I go to prepare for you, I will again and receive yourself. That you may be also. Nakuha ako, maging naroon din kayo. Nakuha ng positive. We not go well and how you way. Ano sagot ng Panginoon? I am the way, the truth, the life. May lahat sa amin. And we are sure we will have because Christ Amen. Yan po. So, kung pinala niyo yung ating story dito sa chapter number 2. Hindi makikita natin the love, and also, makita natin yung the life of Eve. Buhay pag-gamit iba lang ginagawa po ng Panginoon. Kaya number 1, it came after the state that God gave Abraham to
him, Abraham and he said, hold me here. Yun yung responsibility ni Abraham. Ano? Nakinig siya ng Panginoon at sabi ng Panginoon, nandito. Sabi, kung sa kaya yung Panginoon sa Diyos. When the Lord called us, when the Lord asked great things for us, great things para gawin para sa pinagagantihan natin yun. Si is certain. Wala natin find or even, sabi ng Reverend, and the angel of the Lord called unto him. Ano yung sa uling talata? And he said, habang naririnig ng Panginoon, habang may sinasabi ang Diyos, pinasabi sa atin, sana natin natin, here am I, or here am I. Marunong sumunod, bakit? Napakinggan lang natin yung salita ng ating Panginoon na tumakatang sa kabila. Meron ba kayo lagay niyan, di ba? May magkakaiba na doktor, engineer, nagkita, ang habit nila, mga dadala sila sa guba para mamamili ng mga hayop. Day, nagpunta sa school, nag-reunion nila, okay, balik tayo nangaso sila ng baril, nakikita yung usa, nandoon, sabay-sabay nila buhay. Sa ako nakatama. Sabi nila, ako nakatama niya sa dahil sabi niya pa para kasi nakatama niya natin. Tinigil ko sa niya. Patay nga. Tinignan nung sabi, bumagsak ng kanina. Parang wala tama. So, nung mas sabi niya, ako talaga. Kasi alam niyo, pinamamatay nga mabasak. Hindi na tayo. Pero ba po ba kayo? Tingnan niyo yung buhay nito ng Abraham. Ang sabi ng Bible, saan nga ba dating tama ng Bible? In verse number 7, so then faith is coming by hearing and the word of God. Kasi bakit? Diyan simula. Ang tama na ng Bible. Kaya nga dito makikita natin yung kanyang buhay. Ano naging buhay ni si Abraham? Alive is good. Pananampalataya. Nagandang class sample. Yung kanyang buhay, meron sa Diyos na pinasa. May faith, Hebrews chapter 7, the faith in the Bible, makikita natin, nandun po yung ang sa verse number Hebrews chapter 11, by faith in God. Amen? It is the faith of life that is built
kaya ngayon. Ang tanong ng Panginoon, bakit is builded by or is builded by dahil buong binabasa Amen. So if any yun dapat yung buhay dapat yung buhay na meron tayo anak ng Diyos. How is our day? Ano ang buo sa buo natin? Ito ba yung pananampalataya na nagbuo sa ating Panginoon? And this life not only built by faith, this life that bears a life that bears fruit. Alam niyo, sabi po ng Biblia, verse 17, ano sabi ng Panginoon? Basa nga po, gusto ba kayo? Ayan, salamat po. Pakibasa po yung verse. Genesis 22:7. Ready? In mercy, That is saying, I will bless and multiply thy seed. Kaya nga tawag sa kanya, the power of faith. Tayo, the power of faith. Ay po yung nga ng palataya. Yung may Panginoon, pero po, inabanggit tayo po. Kaya nga, again, sabi po ng Hebrews 11, talagang nakunga yung ginawa sa tao. A classic example. The word again is high quality. Just chapter 11, number 4, bago sino po yung binanggit po doon. Ano sabi niya? Yeah, being dead. Being dead. Patay na sila. Sinahampay na. Nagling taon na. Pero sa Biblia, yung buhay niya, ngayon nagsasalita sa ating hindi lang yung buhay ni Eva, magbuhay din natin. Alive is dead by faith, and alive bear fruits. In our time today, kung tayo kaya, may bunga na nga ba tayo sa Panginoon? May pagiging mabungahin natin. Ngayon, tayo maligtas, wala tayong bunga. Diba? Here my fruits. Hindi nga lang isang bunga. Pero sa meron tayo. At hindi pa ay mabubuo pa yung marami ng mga bunga. At Amen. sana yung buhay. Ilan na tayong Kristiyan. Sana may Panginoon ay hindi pagsusunod natin sa pagpapalala niya. Kung tayo hanggang ngayon, magtanong po tayo. Anong nangyari? Tulad ng pananampalataya ni Abraham, bunga ng isa mas marami ay nagkaroon ng bunga, which is 12,
of Israel. Ating kaya, kung kaya natin sa Panginoon. Kumusta kaya natin? Sa mundo ngayon. Hindi katulad ng panahon sila, si Noah, si Abraham, sarap at di ba? Magic sa yan. Di ba? 6 na lang ang may kaya ang Panginoon 70 sa akin. More than 20 years. Ang bilang ng panahon natin ngayon. Diba? Kapalaan ngayon, linggo na naman. Bukas Lunes na. Ganon kasi ang buhay. Ang bilis ng pero kaya natin natin. It's our life. It's our life. Our life. Ang magbibigay ng happy sa Panginoon. Hindi natin nakita dyan. The life. So, makikita natin is about the life. The young boy crying. Last young boy. Sabi ng verse 5. Abraham had an idea. And again. Hindi pa siya dala. He was told he is a young bata pa. Pero ano makikita natin sa yung mga mensahe ng Panginoon. But we will surely know that God will do that. That time. Bagamat sa panahon ito, yung kaisipan, yung tawin ang mag-sacrifice. Kaya nga di ba ang tanong niya, among Abraham, meron na tayong pagkawin, meron na tayong mga prophet, nasa ng tupa, pakitaan. Wait, a state being ambitious sa ginagawa nila. Isang kabataan, pero kamala na siya. Nag-iisip siya. Nasaan ang tuwa? Is very conscious of what's right, of what they do is sana katulad tayo ng buhay. Conscious tayo. Hindi lang tayo tayo masaya tayo. Hindi lang tayo hindi. Sana tayo katulad po ng iyang boy. Katulad po ng tulad ka sa ganda ng para sumamba sa Panginoon. Because His word to receive glory, honor, and Amen. Nandiyan ba tayo? Amen. Faithfulness. Ang faithfulness is characterized by beauty and
being slave. Dapat isipin ko yung ginagawa natin para sa Panginoon, dapat malalaman natin natin. Amen? Ng identity. Dapat magkaroon ng ating Abraham buo yung ng palataya sa away na sa makikita natin sa His readiness. Ready. Kanyang readiness natin dyan. Nabagat sa mga Abraham, dito na yung Abraham, hindi pang dato nasa lupa. Anong hiniga siya? Nakita yung reklamo. Stay being ready to something. Talaga naman ka. Gulatin tayo. Sana. Gulat tayo. Conscious tayo. So, sana ready maging baki. Design pa po tayo. Marami pa po. Ano pa ano? Pero mga tao. Yun. Mabuti natin ang mga sa paligid. Salamat tayong ibibigay. We have almost 3 mga kabataan na tinuturuan. Ano ginagawa natin sa education by school? Ang ating kain po natin yung mga batang yan.
Handa yan. Natin ayaw lang wala ko eh. Pumupunta ito para mapusok. Gawa po ng Panginoon. Kasi bakit gusto niya mapakan? Mag-iisus tayo. Bakit tayo? Evangelism, soul winning, ang pangkaluluwa na dapat maligtas. At hindi patayahan ng lahat yan. Gusto tayo maging kamay, maging bibig ng Panginoon, pagutin yung mga nasa Panginoon. Let's be conscious. Let us be awareness, let us be magpagamit. Yes, amen. We need to i-appreciate yung kanyang para sa Diyos. Today, tonight, like the land. Hindi siya dahil nakain tayo, tayo na. Ang mahirap ba? Are you the sacrifice of that? Doing. Then a classic. God provides for that. For the wonderful word na narinig namin sa bawat teaching hindi namin gagawa hindi namin intindihan ang iyong salita kung ang pagkilos na or indicator patuloy ko kayo ng harmony yung mga tahanan sa mga bagay na nakarapat na para sa Panginoon sa exam. Salamat Panginoon sa kanyang pagpapalatang sunod. Nilaan po na pag-ibig sa salamat po upang ihanda ninyo na kayo noon mismo zero ng Panginoon ng Diyos nag-alis ng mga kasalanan. Salamat po sa buhay ni Abraham. Buhay noon niyo salamat po sa buhay Panginoon papakinabunga. Kami na naman tayo. Salamat Panginoon sa pagkalala ng isang bata na si Isaac in the time of suffering. Sa mga gawin mo and Lord the willing heart kaya niyang isakripisyo alang-alang Panginoon, salamat po kung kanyang minsan sa aming mga gawin mag-iawon po namin ito Panginoon sa laban sa aking pagkakakan sa magulong ito sa aming Panginoon nakabigla ang sakit, mga mahirap panahon sa iba't ibang lugar, mga problema na kabito yung kami ang buhay namin sa kabilang na ay mabuo sa ng palatandaan. Hindi ko lahat ng po sa Panginoon. Ako tayo po nakapipili
want you to listen carefully ng ating marahil kaibigan ito kung hindi mo sa yung follower tapos mata. Kaibigan dumami sa tao wala sa edad ng kamatayan may appointed time at pagkatapos ng kamatayan ay may pagkatapos. Kaya natigyan mo na sa mga pagkatapos ng kamatayan. Ay mawalay sa Diyos. Kaya tutumuhan niya. Hindi ano po, ito lang ako. Ng pagbuhay. Kaya magandang balikan. Jesus ang pangalan. Siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Iniligtas na buhay muli. Dapat tayong namatay, pero lang namatay instead of bayan at siya ang sa kanya. Ang Diyos ay tumugod tayo. Dahil sa ito, inaanyayahan ka ng Diyos ng payat sa kanya. Magtiwala ka ng sa ginawa ni Jesus. That guy was very close and hindi siya titry. Buhay muli. Ay pakilala niya sa kanyang at katayahan. Ikas ang bawat sa mananang tayo. Kaya nga, ngayon, hindi ka paligtas. And you believe in Jesus Christ. Ngayon, sabi ng Biblia, araw ng kaligtasan. Tanong, do you believe in the Lord? The Lord is the Lord. Diba ang Lord? Do you believe in the Lord Christ? Oh, yes, Lord. Ng salita believe in the Lord Jesus Christ. Died, buried, and rose again. The Lord Jesus, whoever given in me shall grow. Will not grow. Again, we believe in Christ. Hindi pa wala. Pwede bumalik ang Panginoon. Pero, yes, that's the time na sabi namin. Again, handa ka magpapalataya kayo. Hindi pa po kayo. Sabi ng kapatid, ang buhay na classic example. Yes. Yes, kami may mga bagay na sinabi ang Diyos pero hindi o hindi na is built the faith in the Abraham. Herein is my Father glorified as a Son. That He bears luluwalhati pag tayo po'y nagbunga. Nabubuhay yung awa kumusta ang pananampalataya natin? Kumusta ang buhay sa Panginoon? Let us pray. The proofs to glorify God. Wala pa akong pastor. Lalapit ako sa altar. Mananalangin ako. Lord, make me fruitful. Hindi kapatid. Yung altar sa altar. Kumusta ang buhay natin? Ng Panginoon. Hindi na
with. Maging bahagi aspects of what's consciousness and willingness. Willing to do sacrifice, to do things na magpapilupit sa buhay natin. Ito ang salita ko na aming napakinggan. Salamat sa inyo. The word. In the highest quality, in the last thing, na ang pinapakaganda, magiging halimbawa, na ngayon nawa sa na nakatingin ng mga susunod henerasyon. Naway makakita ang halimbawa na malataya sa buhay na meron po si Abraham. Tulad ni Isaac sa tingin na meron consciousness and willing heart ibigay para sa makita sa amin kung mga grow in the faith as we go in our faith word na ang hindi ka sa amin hindi yung lalaki hamon noon ito o Diyos napaka-exit ay magkaroon kami pang ng pagmain ang buhay na ito sa pagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa aming Panginoon. The life is Christ, and it was built by Christ and become fruitful. Salamat po sa iyo. Salamat po sa the presence of the Holy Spirit. Dahil ito pong yung mga Diyos, dahil sa iyong altar, ay nagpasalamat sa Panginoon, ay nahamon na dapat kami noon ay handa. Gawin mo kami noon, gawin po kami, gawin po kami mga inyo pa. Ang mga kataan Panginoon na may malihis ng landa, without your word, pala kung gawin pala yung na yung mga salita sa puso bawat isa. Make them a blessing that your auditorium is a place of worship, a beautiful place, O Lord. Dito sa lingkod. Sa lahat ng nag-commit, salamat po sa mga gamit mo. To help us, talagang